di ba? Malalaking buliga, malalaking building. Yan yung ginagawa ng mga Israelita noon na pinapahirapan sila. Yan yun. Ngayon, dumalaw si Moses. Ay nakita niya pinapahirapan nila latigo. Sa pilitan magpapagawa, kung magpababagal-bagal kami, taga-batay doon naglalatigoin ka. Hindi, nung nilalatigoin, hindi matiis ni Moses. Pinatay niya. Nung tumingin-tingin siya, gumala yung kanyang paligid, wala nakakita. Makita niya, pinatay niya ang tagapagpaatan na Hebsyo. Kasi si Moses, pinaaral ko sa atin ba dito, mga elite natin, mga sundalo, marine, no? Ano pa ba yung mga ahinsya natin na mga nagdidipinsa sa ating bansa? Pinaaral si Moses ng gano'n. Okay? Ngayon, ay di pinatay niya, ay di namatay. Tapos tinabunan niya ng buhangin. Kinabukasan, dumalaw siya ulit sa kanyang mga kapatid ng mga Israelita. Alam mo, may nag-away ng mga Hipro. At gusto sinaway niya, kapatid, bakit mo sinasakta lang yung kapatid? Kayo magkapatid. Hindi dapat mag-away kayong dalawa. At sumagot yung isa, at sino ka mang, sino nagbigay sa iyo ng authority na ikaw ay maging hukom at tagapamagitan namin? Kapatid, yung pala isang graffiti, no? Yung pala isang graffiti na sinabi ng kapwa Hebreo. Ngayon, ito na. Sabi niya, iniisip mo baga, kagaya sa ginagawa mo hapon, na pinatay mo isang Ehipsyo? Nung mabanggit yun, si Moses ay natakot. Natakot siya. At yung kanyang pagpatay, hindi pala lingid. Kundi hayat pala, nakakita pala. At nagsumbong sa hari. At nag-utos kaya ng hari na si Moses ay kailangan patayin. Kasi nag-isip ang hari na baka si Moses ay mamuno para lupigin ang kanilang bansa. Ay si Moses, train na nila ng gusto bilang pinuno at warrior. Ito na ngayon. Tumakas si Moses. Ilang taon si Moses sa Egypto? 40 years. Pagtakas niya papuntang Midian dahil tumakas siya sa takot ng hari, pumunta naman siya doon sa Midian, saan siya tumigil sa balon. At pagdating doon sa balon, dumating naman yung mga babae, mga anak ni Jethro. Magpainom ng mga kawan o kanilang mga tupa. Ngayon, habang pinapainom nila, sabi ng kapito dito, habang pinapainom nila mga tupa, dumating ang mga ibang mga pastol din na nagpainom at pagkatapos pinagtabuyan yung mga babae. Kasi mga babae lang agawan mo kasi sa pagpapainom ng tubig. Para mauna kasi maraming tupa, isa lang nakuha ng balon. Ngayon, ito na. Pinagtabuyan kayo. Pinagtanggol sila ni Moses. Pinagtanggol siya, mga kapatid. Ipinagtanggol ni Moses. Warrior si Moses Subok si Moses Ngayon, ipinagtanggol. Doon mga kapatid, nakilala. Sabi ng mga babae, kasi dumating yung mga babae doon sa kanilang ama. Sabi niya, bakit ang dali ninyong makabalik? Kasi nagkwento doon. Kasi may isang lalaking Egyptyo na tumulong sa amin. Tumulong sa amin. At ang sabi na, saan yung Egyptyo na yun? Bakit ninyo iniwan dalhin siya rito? Kaya mga kapatid, doon si Moses, nakapag-asawa sa Midian, doon siya tumuloy sa Jethro, isang pari ng Midian. Pari. Pero ang pari sa Midian, si Jethro ay may 7 anak. May 7 anak si Jethro na babae. 7 anak na babae, isang pari ng Midian. Doon si Moses at nakapagkuha siya, nakapag-asawa siya doon sa isa sa mga anak ni Jethro. Okay, naging biyanan niya yun. At after 40 years siya tagapagalaga ng tupa ni Jethro, after 40 years, naglingkod siya doon. Tinawag naman siya ng Diyos. Genesis chapter 3, verse 4, 5, and 6. Patuloy. Ano naman ang pagtawag sa kanya ng Panginoon? Habang siya ay nagpapastol sa mga kawan, sa mga tupa ni Jethro, nakakita siya ng burning bush. Nagliliyap na mababang puno. Nagliliyap sa apoy. Pero nakita niya naman na siya, bakit ang puno ay hindi nasusunog? Yun ang point na si Moses ay inutusan ng Diyos. Okay? Una nga mga kapatid, 40 taon siya sa Egypto, si Moses. Nung tumakas siya, papunta Midian, 40 taon siya. At pagkatapos, 50 na taon, tinawag siya ng Diyos para pangunahan ng Israel, para iligtas.
no, iligtas ang Israel. Bakit? Ang sabi ng ating talatang sa uluhin, ang sabi dito sa Exodus chapter 2 verse 23 hanggang 25, ang sabi dito, ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At tinignan ng Diyos ang mga anak ng Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Mga kapatid, napakaganda ng Exodus chapter 2 verse 23 at 25. Naalala ng Diyos ang kanilang, ano ba pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob? Ang sabi ng Diyos, pagpagagawin kita ng isang bansa. Ang pagtawag niya kay Abraham sa chapter 12 ng Genesis, tinawag, hindi pa siya Abraham noon, Abram pa. Tinawag siya ng Diyos, taga Mesopotamia, si Abraham, sa bayan ng Chaldeans, no? Si Abraham ay isang taga Mesopotamia, bayan niya, ang kanyang bansa ay Mesopotamia. Yan yung Syria ngayon. Okay, Syria ngayon. Ngayon, ang bayan niya, ang bansa niya ay Mesopotamia, ang bayan niya ay Chaldea. Kaya si Abraham, Chaldea. Kaya tinawag siya ng Diyos, Abraham, umalis ka sa iyong anak, sa iyong ama at sa iyong mga kapatid, at dadalhin kita sa lugar na aking idadalhin sa iyo. At ikaw ay aking pagpapalain at mula sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Okay, yan ang pangako ng Diyos si Abraham. At ibibigay ko sa iyo, pagdating doon sa Kanaan, ang sabi ng Panginoong Diyos si Abraham, tumingin ka, igalaw ang iyong paningin, hanggang sa mabuk ang iyong paningin, ibibigay ko to sa iyo, sa iyong anak, sa mga anak, at sa mga iyong lalaki. Sa kay Isaac, kay Jacob, hanggang. Kaya ngayon ang Israel ngayon, mga kapatid, nananatili yan. Okay? Yan yung pangako ng Diyos kay Abraham. Ngayon, ito na. Naalala ng Diyos. Naalala ng Diyos. At pagkatapos maalala ng Diyos, sinugo si Moses. Puntahan mo ang Israel, hanguin mo sa pagkalipin kasi sila inapin ang gusto. Kaya si Moses, mga kapatid, ay inutusan ng Diyos. At pagkatapos nun, saan naman iginugo ni Moses ang apat na taon sa mula sa Ehipto, pagpalabas hanggang sa Sinai, hanggang sa disyerto, hanggang doon ang 40 taon. Ilang taon ang mga Israelita sa Sinai pag-alagala na kung nakarin yun ng tao ay 9 days lang, yung diretso lang, mula sa Ehipto papuntang Kanaan, lalakarin yun, 8 to 9 days lang nalakad. Pero bakit sila umabot ng 40 years? Mga kapatid, kung ating mabasahin yung kasaysayan na yan, ang sabi nun, dahil sa katigasan ng kanilang puso. Bakit lagi sila nagmumulbol? Kasi ang mga Hebrew kasi, ang mga Israelita, nahawa na sila sa ugali. O gaya ng experience niya ng brother Ron, yung kanyang ugali dito, nung mapunta siya sa missionary, marami na alis sa kanyang mga dating ugali dito. Ayan, ang Israel, nung mapunta sa Ehipto, nahawa sila ng mga ugali. Ang hindi maganda, mariklamo. Kaya pagdating sa disyerto, 40 taon sila, hindi pa sila nakarating sa Kanaan. Okay? At doon si Moses namatay. Now, 40 taon yun ang paglilingkod. At ang maganda noon, si Moses, ano ba ang lesson natin makuha? Ang sabi sa Exodo, no? Ang sabi dito, yan yung konteksto ng kasaysayan, mga kapatid. At ang sabi dito, isang pagbabago ng plano. No? Dito na tayo sa Huwebes. Isang pagbabago ng plano. Ano yung pagbabago ng plano? Na si Moses sana ay maging nais ng Hepsyo, ay maging hari sa Hepsyo sa darating na panahon, susunod kay King Pharaoh, pero nabago ang plano. Si Moses ngayon ay naging pinuno sa bayan ng Diyos, tinawag ng Diyos, no? Tinawag ng Diyos. At si Moses, alam mo ang description ng Diyos? Basahin natin, mga kapatid. Bilang chapter 12, 3 and 7. Basahin natin, mga kapatid. Ang oras natin malapit na. No? Para apply natin ang reflect natin sa ating sarili. Basa. Bilang chapter 12, verse 3 and 7. Sino na nakakita? Basa. 12 verse 3. Anong sabi?
Ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Yan. Napansin nyo, description ng Diyos yan. Si Moses nga ay totoong maamong loob na sa lahat, higit sa lahat ng mga tao sa lupa. Yan yung description ng Diyos. Verse 7. Tuloy, verse 7. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya ay tapat sa aking buong buhay. Ayan, si Moses, i-describe ng Diyos, ipinagmalaki kagaya ni Job, si Moses ay maamo na higit sa mga tao sa lupa. At siya ay tapat. Mga kapatid, ito'y lison. Ito'y lison. Ano ba itong lison? Magkakaroon tayo ng aral, reflection sa ating sarili. No? Tayong tagasunod ng Diyos, may pagmamalaki kaya tayo ng Diyos na si Brother Hector ay pinakamaama ng higit sa lahat ng mga lalaki. Si Brother Ulysses, siya ay nakitang pinakamaamo sa lahat ng mga lalaki sa buong daigdig. Si Brother Aaron, si Brother Rumi, mga kapatid, napakasarap. Ang Diyos na mismo ang nag-certify sa iyo na pinakamaamo. Tapos, ang sabi pa sa Panginoon, sabi ng Diyos, siya ay tapat sa akin sa buong buhay. Mga kapatid, tayo kaya ay tapat na sa atin sa buong buhay, hanggang sa akin. Masasabi kayo natin, ako'y magtatapat hanggang sa aking kamatayan. Si Moses, tapat hanggang sa kamatayan. Ang sabi ni Job, panghahawakan ko at hindi ko bibitawan hanggang sa ako'y mamatay. Sabi ni Job yan, hindi niya bibitawan. Mga kapatid, si Jose, sa kabila ng ibig siyang papatay, ibinilanggo siya, pinaratangan ng mga rin. Pero ang sabi ni Josue, paano bang magagawa ko itong malaking kasalanan sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Ano ang dahilan? Nakaugat sa kanilang puso at isipan ang pag-ibig nila sa Diyos. Yan yung pinapakit na lison sa bawat isa sa akin. Ang pananatili natin sa salita ng Diyos, ang panghawak natin sa salita ng Diyos, at gawin kung anong kalooban ng Diyos upang kayo at ako ay makasama sa sinabi sa Apokalipsis 14:12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal ang nagsisitupad sa utos ng Diyos at ng may patutuo ni Jesus. Yan mga kapatid, ang kasaysayan. Yan ang nilalaman ng ating lison na pang-aapi, konteksto ng kapanganakan ni Moses at ang kanilang mga gawin.